Malamang ay nakakita ka na ng 12-12 ng pagsusuri na nagsasabing isang matalinong hakbang ang ginawa ng Iran nang isara nila ang kipot ng Hormuz. At na ang Estados Unidos napahiya na ang tol ay pinopondohan ang makinang panbigma ng Iran. Pero ang mga numero ay nagsasabi ng ibang kwento. Bumagsak ang plano ng Iran sa kipot ng Hormuz na makikita sa isang detalye na halos di napansin. Noong nakaraang linggo, tinanong ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran kung bakit hindi pa rin nabubuksan ang kipot. At alam mo ba kung ano ang sagot niya? Mga teknikal na limitasyon. Pag nalaman mo ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito, guguhurin ang natitirang salaysay. Pero bago tayo makarating doon, mahalagang kilalanin muna ang isang bagay. Nang inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang opensiba laban sa Iran noong Pebrero ng 2026, kailangan tumugon ng Iran. Pinili nilang isara ang kipot ng Hormuz. Sa maikling panahon, gumana ito. Tinawag ito ng International Energy Agency bilang pinakamalaking pagkaantala ng supply sa kasaysayan ng pandigdigang merkado ng langis. Umabot sa mahigit $120 ang bawat bariles ng langis. Tumaas ng 50% ang presyo ng urea na mahalaga para sa mga pataba. Naipit sa Qatar ang isang katlo ng global supply ng helium na ginagamit sa paggawa ng mga electronic chip. Naramdaman din ito ng Amerikano, umabot sa mahigit $4 kada galon ang gasolina. Tumalon ang inflasyon mula 2.4% papuntang 3.3% sa loob lamang ng isang buwan. Inamin ni Trump sa Fox News na maaring manatili ang mataas na presyo hanggang midterm elections. Kung may magsabing di naapektuhan ng Estados Unidos, nagsisinungaling siya. Pero dito na nagbabago ang takbo ng kwento. Dahil kapag tiningnan mo kung sino talagang umaasa sa Strait of Hormuz, nakakagulat ang sagot. Ayon sa datos ng US Energy Information Administration, 84% ng langis na dumadaan sa strait ay papunta sa Asia, hindi sa Estados Unidos. Ang China lamang ay tumatanggap ng halos 38% ng lahat ng daloy na yon. Mga 45% ng lahat ng inaangkat na langis ng China ay umaasa sa Hormuz. Sumusunod dito ang India, South Korea at Japan. Ang Estados Unidos, sa totoo lang, ay tumatanggap lamang ng mga 2.5% ng langis na dumadaan doon. 2.5%. Ang produksyon ng langis sa loob mismo ng Estados Unidos ay sobrang tumaas nitong mga nakaraang taon, kaya naging pinakamalaking tagagawa ng langis at natural gas ang bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, apektado rin ang presyo sa Estados Unidos dahil global ang merkado ng langis. Pero hindi sila umaasa sa Hormuz para sa enerhiya. Ang China umaasa. At hindi lang ang China. Winasak ang mga kapitbahay ng Iran. Mahigit 80% ng mga kalori na kinokonsumo ng mga bansa sa Golpo ay inaangkat sa pamamagitan ng kipot. Nang isinara ng Iran ang daanan, 70% ng mga importasyong pagkain na ito ay huminto. Tumaas ang presyo ng pagkain mula 40% hanggang 120%. Halos bumagsak ang barin. Kinailangan magpasok ng $5.4 na bilyong ang United Arab Emirates para suportahan ang pera ng bansa. Ang Kuwait at Qatar ay halos lubos na umaasa sa mga planta ng desalinisasyon para sa inuming tubig. Kung walang makaplantang ito, walang tubig sa gripo. Ang ilan dito ay tinarget ng mga pag-atake ng Iran. Mga pamilyang nakapila para sa tubig habang nanimingil ang Iran ng bayad sa mga barko sa kabilang panig ng Golpo. Nagdeklara ang Pilipinas sa kabilang panig ng mundo ng estado ng emerhensya sa enerhiya dahil inangkat nito ang halos lahat ng langis nito at malaking bahagi nito ay mula sa gitnang silangan. Bumaba ng mahigit 70% ang produksyon ng langis sa Timog Iraq. Ibig sabihin, hindi nagsagawa ang Iran ng surgical strike laban sa Estados Unidos. Nagpasabog siya ng bomba na nakaapekto sa buong mundo pati sa mga bansang walang kinalaman sa sigalot. At sa puntong ito, baka iniisip mo, sige pero kahit paano kumikita pa rin ang Iran ng $2 milyong na toll bawat barko. At dito mismo, nagsisimulang mabasag ang kwento. Ganito gumagana ang sistema.
Ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran ay naniningil ng hanggang $2 milyong bawat barko para makadaan sa kipot. Ang bayad ay ginagawa gamit ang yuan ng China o cryptocurrency sa labas ng sistemang bangko ng kanluran. Ginawang batas ng parlamento ng Iran ang lahat ng huling bahagi ng Marso. Unang beses sa makabagong kasaysayan na may bansang naningil ng toll sa isang internasyonal na kipot sa sarili nitong pasya. May ilang influencer na nagkwenta at umabot sa nakakabilib na numero. 150 barko kada araw na i-multiply sa $2 milyong ay magbibigay ng $300 milyong kada araw o $7.5 bilyong kada buwan. Parang isang minahan ng ginto. Ang kalkulasyong ito ay kumalat na ibahagi ng libu-libong beses at halos walang tumigil para tingnan kung tama ba ang mga basehang numero. Pero ang totoong mga numero ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang karaniwang bilang ng mga barko sa Strait of Hormuz ay 138 kada araw. Kaya simple lang ang tanong, ilan sa tingin mo ang mga barkong talagang nagbayad ng toll nitong nakaraang buong buwan? Sabi ng Lloyd's List Intelligence, isa sa pinakamalalaking maritime intelligence sources sa mundo, 142 barko lang ang tumawid sa kipot mula Marso 1 hanggang 25. Buong buwan, hindi kada araw, buong buwan. At sa kakaunti lang na dumaan, 26 lang ang natunton ng Lloyd's gamit ang toll system mula kalagitnaan ng Marso. 26. Halos 70% ng mga kamakailang dumaan ay konektado mismo sa Iran. Pangunahing mga barkong Iranian ang umiikot sa mismong kipot. Ang pinakarealistikong pagtataya ng mga internasyonal na analista ay nagtataya ng taunang kita na humigit kumulang $12 bilyong mula sa toll kung magiging perpekto ang lahat. Malaki yon, pero mas maliit kung ikumpara sa $30 bilyong bawat taon na kinikita ng Iran mula sa pag-export ng langis bago ang digmaan. Ang toll ay hindi nababawi kahit kalahati ng lugi ng Iran. Kinondena na ng G7, grupo ng 7 pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ang sistema. Ang kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, ay tinawag itong hindi katanggap-tanggap at mapanganib para sa mundo. Nagbanta ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos na kakasuhan ang sinumang bibili ng langis ng Iran na nasa ilalim ng sanksyon. Lubos ang pagkakabukod. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang detalye na magbabago ng lahat. Naalala mo ba ang technical na limitasyon na nabanggit ng ministro ng Iran? Ayon sa ulat ng New York Times na sumipi sa mga opisyal ng Amerika na wala ng Iran ng pagsubaybay sa mga minang pandagat na inilagay nila sa Strait of Hormuz. Nang magsimula ang digmaan, gumamit ang Iran ng maliliit na bangka para ikalat ang mga mina sa kipot. Ang problema ay isinagawa ang operasyon ng magulo, walang sentral na utos at walang tamang dokumentasyon. Oo, tama yan. Ang Iran ay nagtanim ng mga mina sa pinakamalagang daanan ng langis sa mundo, pero hindi nila alam saan nila nilagay ang mga mina. Ayon sa mga pagtataya ng Amerika, ang Iran ay may pagitan ng 2,000 at 6,000 mga minang pandagat. Ang ilan ay inilagay sa parang maaring inanod ng agos, papunta sa mga lugar na lubos na hindi alam. Ibig sabihin, may mga minang palutang-lutam sa mga dinaraanan ng barkong may milyon-milyong bariles ng langis at hindi alam ng Iran o Estados Unidos ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Gaya na nakikita mo, ang barahan ng Iran sa negosasyon ay naging isang patibong. Hindi sarado ang kipot dahil hawak ng Iran ang sitwasyon. Sarado ito dahil hindi na kontrol ng Iran. At habang nangyayari ito, hindi tumigil ang mundo. Inilunsad ng Saudi Arabia ang isang emergency plan na 45 taon nilang hinintay bago magamit. Ang East-West Oil Pipeline na itinayo noong dekada 80 sa panahon ng digmaang Iran-Iraq ay nag-uugnay sa mga oil fields sa silangang baybayin papunta sa daungan ng Yanbu sa pulang dagat. May habang 1,200 kilometro, tinatawid nito ang buong tangway ng Arabia mula dulo hanggang dulo at iniiwasan ng Strait of Hormuz. Sa loob lamang ng ilang oras matapos magsimula ang krisis, sinimulan na ng Aramco, ang higanteng kumpanya ng langis ng Saudi, ang pagre-redirekta ng langis. Naabot ng oil pipeline ang pinakamataas na kapasidad na 7 milyong bariles kada araw. Umabot sa 5 milyong bariles bawat araw ng krudong langis ang naipadala mula sa Yanbu,
Dagdag pa ang halos 1,000,000 sa mga produktong Pino. Ginawa rin ng mga Emiradong Arabe iyon. Pinagana nila ang oil pipeline mula Abu Dhabi hanggang daungan ng Fujairah sa labas ng Kipot na nagdagdag ng hanggang 2,000,000 bariles kada araw. Ibig sabihin kapag pinagsama ang oil pipeline ng Saudi at ng mga Emirado, kaya na ng mundo na ilipat halos kalahati ng langis na dumadaan sa Kipot bago ang digmaan, nang hindi na kailangan dumaan sa Kipot. Napansin ng Iran ang nangyayari at sinubukang tumugon. Isang drone mula Iran ang umatake sa pumping station ng oil pipeline sa Saudi at nabawasan nito ng 700,000 bariles kada araw. Mukhang isang malaking dagok ito. Pero inayos agad ng mga Saudi ang lahat sa loob ng wala pang 3 araw at naibalik ang buong kapasidad. Ang pag-atake na dapat tugon ay naging patunay na nauubusan ng opsyon ng Iran. Ang pag-alis sa Hormuz ay hindi lang tungkol sa oil pipeline. Ang Japan, South Korea at iba pang mga bansang Asyano ay namumuhunan na sa infrastruktura ng enerhiya ng Amerika upang hindi na umasa sa rutang ito sa hinaharap. Pinabibilis ng Europa ang kanilang mga programa sa nuclear energy. Pinag-isipang muli ng Alemanya ang patakarang kontra-nuclear nila. Muling pinaandar ng Japan ang mga reaktor at nakikipag-partner sa mga kumpanyang Amerikano. Hinahanap ng mundo ang paraan para hindi na muling maging bihag ng Strait of Hormuz. Hindi ito bagong pattern. Noong 2025, nilimitahan ng China ang export ng rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng cellphone, chips at kagamitang militar. Alam mo ba ang nangyari? At ang buong mundo ay nagmadaling mag-develop ng mga alternatibo. Ginawa rin ng Iran ang parehong bagay sa Hormuz. Ginamit nila ang kontrol sa estratehikong yaman bilang sandata, kaya pinabilis nila ang prosesong dapat nilang ikabahala. Natututo ang mundo na mabuhay nang wala ito. Ayon sa mga analista, sa 3 hanggang 5 taon, maaaring bumaba ang kapangyarihan ng Hormuz sa pakikipagtawaran. Ipinatpalit ng Iran ang pangmatagalang baraha sa panandaliang pakinabang. Hanggang noon, may mga bitap na mula sa loob ang lahat ng itinayo ng Iran sa Kipot ng Hormuz. Bakanteng tol, nawawalang mina at mga oil pipeline na lumilihis. Pero kulang pa, kailangan pa na magtutulak. Noong ika-12 ng Abril, itinulak ni Donald Trump. Matapos ang 21 oras na bigong negosasyon sa Islamabad, nagdeklara si Donald Trump ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Ngunit nilinaw ng American Central Command na ang blockade ay para lang sa mga barkong papunta at pabalik mula sa mga pantalan ng Iran. Ang mga barkong patungo sa mga pantalan na hindi sa Iran ay hindi haharangin. Ibig sabihin nito, ang blockade ay laban sa Iran, hindi laban sa buong mundo. Diretso ang lohika. Isinara ng Iran ang Kipot at patuloy na nag-export ng langis, kumikita sa krisis na sila rin ang nagdulot. Ngayon, pinutol na ng Estados Unidos ang kita at haharangin ng hukbong dagat ng Amerika ang mga barkong nagbayad ng bayad-daan sa Iran. Dahil sa blockade, nawala na ang lahat ng kita ng Iran sa langis. Ang Revolusyonaryong Gwardiya na nagpoproseso ng kalahati ng mga export at naniningil ng mga bayad-daan ay biglang nawala ng pangunahing pinagkukunan ng pondo. At alam mo ba kung anong mas nakakaintriga? Hindi ito ang unang beses na ginamit ang estratehiyang ito. Naalala mo ba ang Venezuela? Eksaktong ganito ang nangyari bago mahuli si Maduro. Sa Kipot ng Hormuz, umuulit ang mga palatandaan. Pumasok ang mga barkong pandikma ng Amerika sa Kipot noong Abril 11. Sa unang beses mula nang magsimula ang digmaan. Inumpisahan ng Central Command ang operasyon sa pag-alis ng mga mina. 3 carrier strike group ang nakaposisyon na sa rehiyon o papunta pa lang. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will... Sa unang 24 na oras, idineklara ng Central Command na ganap nang naipatupad ang blockade at tuluyang naputol ang kalakalang pandagat ng Iran. 6 na barkong pangkalakal ang pinabalik sa mga pantalan ng Iran. Isang kargamentong barko ng Iran ang nagtangkang lampasan ng blockade habang umalis sa Bandar Abbas. Hinarang ng Amerikanong destroyer na USS Pruance at pinabalik ang barko. At hindi lang mga barkong Iranian ang naapektuhan. 2 oil tanker na konektado sa China ang lumapit sa lugar ng blockade at umatras.
Umatras sila at bumalik sa loob ng Golpo. Ang Shadow Fleet ng China na sa loob ng maraming taon ay nagdala ng langis ng Iran gamit ang peking bandila at minanipulang mga transponder ay nag-atubili sa unang pagkakataon. Ilang araw pagkatapos, mas lalo pang nagpatindi ng aksyon ng Estados Unidos. Inanunsyo ng komando na ang mga barkong Iranian, mga barkong pinatawan ng parusa at mga barkong pinaghihinalaang sangkot sa smuggling ay maaring harangin at kumpiskain saan mang panig ng mundo. Hindi lang sa Kipot, pati sa anumang karagatan. Ang kagawaran ng pananalapi ng Amerika ay nagpatupad ng parusa sa mahigit 24 na tao at kumpanya na konektado sa kumpanya ng smuggling ng langis ng Iran. Sa kabilang banda, halos walang kakayahang pandagat ang Iran. Lahat ng mga barko na maaring magdulot ng banta sa Estados Unidos ay na-neutralize na. Ang komandante ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya, Admiral Tangsiri, na direktang responsabale sa pagsasara ng Kipot ay napatay sa isang airstrike ng Israel noong Marso. Nangyayari lahat ito habang lumilipas ang oras. Ang tigil putukan na namagitan ng Pakistan ay magtatapos sa ika-22 ng Abril. Ilang araw na lang ang natitira. Nag-usap ang dalawang panig para magnegosasyon sa Islamabad. 21 oras silang nagtagal sa mesa pero wala silang napagkasunduan. Samantala, sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, nagkasundo ang Israel at Lebanon sa isang 10 araw na tigil putukan. Inanunsyo ni Trump na mag-uusap ang mga lider ng dalawang bansa sa unang pagkakataon matapos ang 34 na taon. Kung alisin ang Lebanon sa ekwasyon, mawawalan ng isa pang panlaban ang Iran sa negosasyon. Ang dahilan? Ang programang nuklear. Gusto ang Iran ng permanentang kontrol sa Hormuz, bayad pinsala sa digmaan at pagpapalaya sa mga pondong Iranian na nakapirmi sa ibang bansa. Gusto ng Estados Unidos ang pagtatapos ng programang nuklear at ang walang kondisyong muling pagbubukas ng Kipot. Masyadong makaiba ang dalawang posisyon kaya walang kompromiso o gitnang solusyon. Walang sinabi ang magkabilang panig tungkol sa gagawin nila kung lumipas ang deadline ng walang kasunduan. Ito ang dahilan kaya delikado ang ganitong hindi pagkakasundo. Maaring ang programang nuklear ang huling alas ng Iran. Ito na lang ang natitirang alas ng Iran sa kanilang mesa. Ito ang dahilan kaya iginigiit ng Estados Unidos na hindi ito bukas sa negosasyon. Ang pagsasara ng Hormuz ay labis na nagpahina sa Iran, kaya napilitan silang pumili ng pinakamatindi at pinakamapanganib nilang opsyon. At may isa pang detalye na nagpapakita kung gaano nakahigpit ang presyon. Tumawag ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa kalihim ng Ugnayang Panlabas ng China para humingi ng suporta at nagbabala sa mga panganib ng blockade ng Amerika. Sa kabilang banda, sinabi ni Trump na tuwang-tuwa ang China sa muling pagbubukas ng Kipot at pumayag na huwag magpadala ng arma sa Iran. Totoo man o hindi, malinaw ang mensahe. Kahit ang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Iran ay nahihila na sa panig ng Amerika. Nang isinara ng Iran ang Kipot ng Hormuz, tinawag ito ng mundo na isang mahusay na galaw. 6 na linggo na ang lumipas at nananatiling sarado ang Kipot. Pero hindi dahil gusto ng Iran. Madalas, ang pinakakumakalat na kwento ay hindi naman pinakamalapit sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawa. Kaya iiwan ko na lang ang tanong na ito para sagutin ninyo sa komento. Matalino bang hakbang ang pagsasara ng Kipot ng Hormuz o ito ang pinakamalaking estratehikong pagkakamali ng Iran? Kung may ipinakita sa iyo ang video na to na hindi mo nakita sa ibang pagsusuri, ibahagi ito sa kakilalang kailangang makita ang totoong datos. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod na kaganapan ng krisis na ito. Magkita tayo sa susunod.